Okay, update lang tayo sa mga nangyayari sa mundo, no? At nakaantabay lahat sa mga propesiya na nagaganap na, no? Nakikita natin ngayon ang mga fake news laganap, no? Pati ito si Bongbong Marcos may mga fake news pa na advertisement, no? Kasi nga kung anong puno siya ang bunga, no? Kung magnanakaw yung tatay niya, eh syempre corrupt din siya, magnanakaw din yan, no? Kaya dinidinig ngayon sa Senado yung tungkol sa mga nakaw. Hindi siya nagpapakita. Either nagda-drugs yan at syempre hindi ka pwedeng humarap sa masa kung may tama ka, no? O umiiwas yan sa ano. Kasi tignan mo, mga Senate President Jesus Cordero na may impluensya dahil lahat yan konektado sa presidente, no? Pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ito si Jinggoy Estrada, no? Malakas ang loob nito, makapal ang mukha niya dahil ang tatay niyan, sabi nga kung anong puno siyang bunga, no? Tatay niyan convicted, no? Sa kaso ng pandarambong, kaya lang na pardon. Yan nga ang sistema natin dito sa Pilipinas. At sinabi na nga ng dating isang matinik na leader ng Singapore, no? Na ang Pilipinas mayaman sana, kaya lang ang nagiging problema nga din sa bansa na yan, yung korupsyon, tsaka yung sistema na pag nagnakaw ka, malakas ang loob kagaya ni Jinggoy. Kasi nga, lalaruin ng batas, gagamitin ng batas, kahit makulong lang temporary, yan sila Bong Revilla, no? Tatakbong senador para magnakaw, yan ang trabaho niyan. Ngayon, si Jinggoy, ewan ko bakit binoboto pa rin yan. Kasi nga, nalalaro nila, binabayaran kasi, no? Malakas ang loob niya kasi ginagamit ang batas, kahit na makasuhan, makulong siya, laki ng na kulikba niya, no? At saka ito palang Jinggoy na to, bakla pala to, no? Ang problema, hindi siya makapag-tsupa-tsupa dito ng mga lalaki kasi nga kilala siya at saka mabubuki. Kaya ang ginawa, lumipad na US. Ang ginamit na pera, yung ninakaw niya sa tao, sa bayan, yun ang pinambayad niya, mag-tsupa-tsupa siya dun sa US. Para magladlad siya doon ng kabaklaan niya, no? Kaya hindi talaga sila, untouchable sila, no? Dahil yung umbrella ng gobyerno, ng sistema, ng batas, protected sila, no? So kahit na bakla ka, magtsupa-tsupa ka dyan, tsupain mo lahat ng Amerikano, lumipad o Pilipino, lumipad ka doon sa Amerika, no? Magagawa niya. O, wala ngayon na mag-a-adjust, kaya mayroong paghuhukom. Kaya may Biblia, no? Isang example to. Kasi ang akala nila at untouchable na sila, no? 38 countries na inalaw ang gay marriage, no? Puro kabaklaan. Tumingin ka sa kaliwa, may bakla. Tumingin ka sa kanan, may bakla. Tumingin ka sa likod, may bakla. Tapos ang harap mo, pag tumingin ka sa television, tumingin ka sa mga cellphone mo, sa YouTube, puro mga bakla, no? Kaya humanda kayo, pag upo ko dyan, putang ina nyo. Mananagot kayo, no? Ito naman si Trump na hindi ko alam na sinasabi ng ChatGPT, tao daw to. Paano ka kung magiging tao yung putang inang yan? Tignan mo ang kawalangyaan niya, no? Tsaka sila ang nagmamanipulate ng ano. Kasi nga gusto nila i-declare ang one world leader. Papabor sa kanila. Ang gusto ni Donald Trump, yung tuta ka. Tuta ka. One world leader ka, pero susunod ka sa kanya. Yun ang gusto niya. Kaya ang gagawin niya, magpapalabas siya ng mga kung ano-anong milagro na peke, tapos mag-a-appoint siya kung nga rin nung... Yung utak, akala niya, kontrolado niya ang mundo, kaya nga bibitayin niya pag upo ko bilang one world leader. Kasi ako wala akong intensyon. Wala akong pakialam sa mga pera, hindi ako nagnanakaw, wala good moral character, wala akong ganyan na interest kasi hindi naman ako nakaupo. Pero siyempre, pag nakaupo ka, kahit inosente ka dyan, kasi nga, dahil overwhelming yung tukso, magiging corrupt ka na rin, no? Kaya nga kailangan baguhin na one world government. Pero kailangan siguraduhin natin na ilalagay nating one world leader dyan, yung matino, hindi yung mga nagdidikta. Si Donald Trump pa rin ang nasusunod, no? Putang ina niya, kaya dapat bitahin talaga yan, kagaya ni Saddam Hussein.